tingnan nyo mga kapatid, si Sarah G nag-sign of the cross. Sana naman nakabalik na siya sa Catholic Church, ano? A few moments later. Pero nakapagtataka, bakit pagka yung Katoliko, kapatid na Bobby, nasa loob ng simbahan at nasa harap ng pare, saka nagkukrus din siya? Ano kaya ibig sabihin nun? Meron siyang pinalalayas doon, kapatid na Michael. Ibig bang sabihin, maligno o kaya ay may masamang espiritu yung pare? Maaari, doon, yun ang kaharap nila. Ganon lumilitaw. Kaya tuloy, ang sagot ng pare doon sa kongregasyon, mas malaking krus. Ano ibig sabihin? Mas lalo kayong maligno? Ganon ba ibig sabihin nun? Naiisip lang natin yun kasi ganon ang pangangatwiran na lang ng simbahang Katoliko. Kaya tuloy si kapatid na Karen, pag napag-uusapan yan, natatawa na lang sa atin, kapatid na Bobby. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Galatia 6:14. Ganito po ang mababasa. Huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. Sa nabasa natin, mga kapatid, ipinagmamalaki po ni Apostol Pablo ang krus ng ating Panginoong Jesucristo. At sa ating episode ngayon, tatalakayin natin itong viral ngayon sa social media, itong si Sarah Geronimo, isang actress at singer, kilalang singer. Maganda yung kanyang boses kaya idol ito ng karamihan, ano? Alam niyo po ba na si Sarah Geronimo ay kaanib ng Victory Christian Fellowship mula noong 2007 na siya po ay isa palang born again, ano? Itong si Sarah Geronimo. Yung kanilang grupo are claiming to be born again Christians at kahit i-search niyo pa yan sa Google, yun talagang nakalagay, ano? Katunayan nga mga kapatid, may video pa si Sarah Geronimo na kumakanta siya sa mga worship services ng Victory Fort. Ito, panoorin natin. Jesus Christ, who has resurrected me. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed him to the cross? Were you there when they nailed him to the cross? Sometimes it causes me to tremble, 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 tremble. Where were you there when they nailed him to the Katunayan mga kapatid, ikinasal po si Sarah Geronimo at ang asawa niya na si Matteo Guicelli sa nasabing simbahan mga kapatid. Naging issue pa nga yan yung kanilang naging secret wedding, ano?
Ngunit mga kapatid, naging viral po ang video ni Sarah Geronimo noong siya ay gumagawa ng Sign of the Cross habang kasama niya ang kanyang mister sa pagbe-bless sa kanila ni Cardinal Tagle. Ito, panoorin natin mga kapatid. Tingnan nyo mga kapatid, si Sarah G nag-sign of the cross. Sana naman nakabalik na siya sa Catholic Church, ano? Balita ko, Catholic talaga siya since birth pero na-convert siya into born-again Christian noong 2007. Isama natin siya sa ating mga panalangin mga kapatid na sana ay makabalik na talaga siya sa simbahan at tatag ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang lamang. Ayan, so napanood po ninyo, ano? Si Cardinal Tagle ay ibilines itong mag-asawa at nag-sign of the cross ang mag-asawa, mga kababayan. Ika nga sa Inquirer.net, ayan, no, sa article ni Jessica Ann Evangelista na may title na Look, Sarah Geronimo, Matteo Guidicelli received blessings from Cardinal Tagle. Ito, babasahin po sa inyo ito ng ating kaibigan at yung pagbabasa niya ay sa Tagalog habang nakikita nyo sa screen ang Ingles. Ito po ang nakasulat sa nasabing article. Nakatanggap ng blessings ang celebrity couple na sina Sarah Geronimo at Matteo Guidicelli mula kay Cardinal Luis Antonio Tagle sa isang private dinner sa kanilang Italian restaurant sa Alabang, Muntinlupa. Ibinahagi ni Guidicelli ang engkwentro sa kanyang mga followers sa Instagram noong Lunes, Setyembre 22, isang sandali na inilarawan niya bilang nakapagpasigla, nagbibigay inspirasyon at puno ng liwanag. Sa video na ibinahagi ng aktor, nakunan si Cardinal Tagle na ipinatong ang kanyang mga kamay sa ulo ni Guidicelli at Geronimo, isang kilos ng pagbibigay ng kanyang basbas. Tumugo ng mag-asawa sa pamamagitan ng pag-sign of the cross. What a beautiful evening it was, surrounded by family and good people, sharing stories, laughter, and a wonderful meal together. As we remembered my beloved Nonno and Nonna, I was reminded of how precious moments at the table truly are. Isinulat ni Guidicelli sa kanyang caption. Idinagdag ng panduko aktor na ang karunungan na ibinigay ni Cardinal Tagle ay a precious gift bilang pasasalamat niya sa leader ng simbahan sa pagiging a source of hope and positivity. May God bless you with continued good health and strength as you inspire us all to live with faith, kindness, and love. Grazie mille, Cardinal. Pagtatapos ni Guidicelli sa kanyang post. Si Geronimo, na lumaki sa isang devout Catholic household, kalaunan ay niyakap ang born-again Christian faith noong taong 2007. Ikinasal siya kay Guidicelli noong Pebrero 2020 sa isang private Christian ceremony. So yan po ang ating nabasa sa nasabing article. Napakaliwanag po nung nangyaring yon at naging viral nga ito sa social media. At doon nga sa Instagram post ni Matteo Guidicelli, mga kapatid, ay may ilang mga comments tayong nabasa doon. Halimbawa, ito pong mula kay It's Me, Jing Sky. Ayan, ang sabi dito, I thought both of you are born again Christian. I remember it was Pastor Punzalan officiated your wedding. Just asking. At same thought daw, sabi ni Chengeson 12. Ano? Samantala, sabi naman ni Star Megaddon, di ba Catholic family ni Sarah? I remember their house. Ang laki ng altar nila. Sabi naman ng isa, they are with their family who are Roman Catholics. I think that is called respect. Sabi naman ng isa, in showbiz, you cannot avoid compromising. Hindi pa siya sikat, nakikita na namin siya at nanay niya sa GCF. Then, napunta sila sa VCF. Ikinasal din sila sa Every Nation Church, yung VCF ni Pastor Paulo Punzalan. Tapos sabi naman ng isa, nag-side quest na naman si Cardinal Tagle. I love this moment. Sabi naman ng isang comment, ano bang masama kung may pic sila with the Cardinal? Bawal ba? Kaloka naman ng mga taga-comment section, uy, paano na lang pala kung sa isang Muslim sila nagpipicture? Naunsa naman taon sila, uy? Sabi naman ng isa, bakit ang dami yata offended sa comment section?
Bawal ba makatanggap ng prayer or blessing ang Protestant from a Catholic? Based on the caption, they met with Cardinal Tagle because of Mateo's grandparents who were probably Catholics and probably knew Cardinal Tagle personally. Ayan, so umuugong talaga ang nangyaring ito sa mag-asawa, mga kapatid. Kung ano man ang nangyari kay Sara Geronimo, ay atin siyang ipagdasal kung baka sakali na yayakapin niya ang Iglesia Katolika at pagiging Katoliko, mga kababayan, di ba? At dahil sa Sign of the Cross na ginawa ni Sara Geronimo, ay tila sinisiraan na siya. Kagaya nitong post na nakita ko sa internet mula kay Reynan Carillo Regalado sa page na Catholic Apologist versus EDD Manggagawa. Ang sabi dito, may kaaway sa harapan ni Sara Geronimo. Kaya nag-sign of the cross sa harap ni Cardinal Tagle kasi ayon sa katisismo ng mga Katoloko. Nako, grabe namang maninira ito. At yung tinutukoy ng katisismo ay yung aklat na maikling katisismo sa pahina 3. Tanong, totoo ba ang paninirang ito, mga kababayan? Katunayan, panoorin na rin natin yung pahayag ng mga ngaral ng Members Church of God International, si Daniel Razon. Ito, panoorin natin siya. Ano yun? Ano po yun? Para saan po yun? Di ba issue yan? Ang tanda ng Santa Cruz. Ano bang, para saan ba yan? Ang tanda ng Santa Cruz, galing sa Maikling Katisismo, pahina 3 ni Hilobstadt, J.C. Abriol, may imprimatur ni Hernando Antiporda. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz, ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Printed and published by Catholic Trade, Manila Incorporated. Para saan po yung ang tanda ng Santa Cruz? Para sa pag-aadya sa kaaway. Ayan. Ginagawa natin yan, hindi ba? Yung mga Katoliko, di po ba ginagawa natin yan sa Katoliko? Naunawaan ba natin lahat kung bakit natin ginagawa? Yan. Sige nga, kayo ba? Kayo, hindi kayo nag-aantanda ng Santa Cruz. Yan pang-adya yan sa kaaway. Kaya nga kami, pag natatapat sa simbahan nag-aantanda ba kayo pag nakakita kayong simbahan? Di ba pag may nagdaan ng prosesyon, yung iba nga, pag may nagdaan ng prosesyon, hahabulin pa yun doon sa susunod na kanto Tapos, di ba? Pag nadaan sa simbahan, ano daw ho ba ibig sabihin ng antanda ng Santa Cruz? Pag adya sa kaaway, may kaaway pa sa loob ng simbahan. Nagtatanong lang po, di ba? Pagkakaharap mo ngayon yung pare, lahat ng mga nakaharap sa pare, kaaway ba yung pare? Yung pare naman sasagot. Lalo naman kayong kaaway. Ganun ba ang... Ayan. Pag-aralan natin. Ganun ba ang ibig sabihin? Ganun ba ang implikasyon? Huwag po nating isasara kagad yung ating isip. Pag-aralan natin, suriin natin. Ganun ba lalabas yun? Dahil yung antanda, pag-adjust sa kaaway. Ganun ba lalabas? Yun ba ang ibig sabihin talaga? Na pag nag-antanda ako, pag-adjust sa kaaway, ano nga ba batayan ko? Ba't ko ginagawa yun? Ba't ko nga ba sinasabi to? Ay, grabe naman talaga itong si Daniel Razon, Grabe talaga yung mga pahayag niya. Ayon sa kanya, kung nag-aantanda ng krus sa mga Katoliko para mag-adya sa mga kaaway, bakit nag-aantanda ang mga Katoliko sa simbahan? Nako naman, grabe naman yan. Grabe namang pahayag yan. Tama ba ito, mga kapatid? Yung kanyang tanong? Sige, titignan natin. Binasa niya yung aklat Maikling Katisismo, pahina 3, na isinulat po at ipinablish ng Catholic Trade Manila Incorporated. At nakikita niyo sa screen, Sige, tingnan nga natin yung actual. Ayan,
Ayan, so yan ang kanilang kinote, ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz, ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, siya nawa. Pero, alam niyo, parang INC din itong si Daniel Razon. Kasi pinuputol niya. Sa taas, hindi niya binasa itong sinasabi na ito pala'y ang mga dasal. Dasal pala ito Nako naman, talaga naman, oo. Tanong, kailan ba ginagamit ang sign of the cross, mga kababayan? Para masagot ang tanong, siguro, tatalakayin na rin natin, isasabay na rin natin. Ito pong pahayag ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ito, pakinggan natin. Kaya madali namang makilala, kapatid na Bobby. Halimbawa, nakasakay tayo sa jeep. Diba? Sabihin natin nagkukommute tayo o kaya sa bus. Yung jeep biglang dumaan doon sa isang simbahang Katoliko. Yung kasama nating mga passengers, biglang nag-sign of the cross. Anong relihiyon yung kapatid na Bobby? Siyempre, Katoliko, kapatid na Michael. Katoliko yun, communalist. At bakit daw nila ito isinasagawa? Makabubuti ba o makasasama daw yung pag-aantanda ng Santa Cruz? Makabubuti raw. Ito Makabubuti? Sinasabi nila dito sa ganito rin pong aklat sa pahina 11 at ganito pong pahayag. Mabuti at pinakikinabangang lubha ang magkrus na malimit sapagkat siya'y may bisang magpasigla ng pananampalataya, magwaksi ng mga tukso at magtamo sa Diyos ng maraming biyaya. Kaya mabuti raw ang magkrus sapagkat ikapagtatamo raw ito ng maraming biyaya. Pero nagtataka lang ako doon sa nakausap nating isang matandang Katoliko. Kaya daw siya, kasi nadisino tayo dyan sa Quezon, sa may parting paanan ng Mount Banahaw. Maraming saradong Katoliko dyan. Marami dyan sa Tayabas, Quezon. Ang sabi sa akin ng isang matanda, kapatid na Bobby, nung nadisino ako dyan, kaya kami nagkukrus, kasi yan, panlaban yan sa mga milagro o sa mga maligno, sa mga masamang espiritu, pag naglalakad daw sa gubat, pagka nag-cross daw, nag-sign of the cross, lalo pagka umuulan-ulan, madilim at umaalulong yung aso at bilog ang buwan, lalayas daw yung masamang espiritu. Pero nakapagtataka, bakit pagka yung Katoliko, kapatid na Bobby, nasa loob ng simbahan at nasa harap ng pare, saka nagkukrus din siya? Ano kaya ibig sabihin nun? Meron siyang pinalalayas doon, kapatid na Michael. Ibig bang sabihin, maligno o kaya ay may masamang espiritu yung pare? Maaari. Yun ang kaharap nila. Ganon lumilitaw. Kaya tuloy, ang sagot ng pare doon sa kongregasyon, mas malaking cross. Ano ibig sabihin? Mas lalo kayong maligno? Ganon ba ibig sabihin nun? Naiisip lang natin yun kasi ganon ang pangangatwiran na lang ng simbahang Katoliko. Kaya tuloy, si kapatid na Karen, pag napag-uusapan yan, natatawa na lang sa atin, kapatid na Bobby. Ayan, so napanood po natin si Michael Sandoval at si Bobby Fernandez. Binasa nila ang aklat na siya ang inyong pakinggan ang aral na Katoliko ni Enrique Demond sa pahina 11. At mula dito, ayon sa kanila, bakit nag-aantanda ang mga Katoliko sa simbahan? Sino ba ang pinalalayas nyo? Nako naman, tanong. Tama ba itong tanong na ito ng dalawang ministrong ito? Susuriin natin yan. Puntahan muna natin yung kanilang binasang aklat. Siya ang inyong pakinggan ni Enrique Demond, SVD, isang pari po yan, page 11. Nakikita nyo sa screen at yan talaga ang nakalagay. Wala naman tayong tutol doon. Sige, para masagot na ang akusasyon ng ministro ni Manalo at ng blog-post kanina sa nasabing page at ni Daniel Razon, sasagutin natin na tanong. Kailan ba ginagamit ang sign of the cross? Pamasahin natin ng aklat na My Catholic Faith ni Most Reverend Louis Laravair Moro sa page 393. Ganito po ang mababasa. We should make the sign of the cross, especially upon arising in the morning and retiring at night, before and after our prayers, meals, and principal actions, and whenever we are tempted or in danger, whenever we are blessed at Mass, at benediction, or elsewhere, we should make it. By means of the sign of the cross, we obtain God's blessing and protection from dangers, both spiritual and physical. Mula sa ating binasa, gagamitin natin dito mamaya, ganito po yun. May tatlong magkaibang intensyon, kaya ginagawa ang sign of the cross. At ang ating patayan dyan, ay mismong ang aklat na binasa ng mga ministro ni Manalo kanina. Siya ang inyong pakinggan ni Enrique Demond, page 11. Nakikita niyo po yan sa screen, ano?
Unang intensyon kaya ginagawa ang sign of the cross. Sabi dito, bisang magpasigla ng pananampalataya. Ibig sabihin, unang dahilan ng Katoliko sa pag-aantanda niya ng Santa Cruz ay para mapasigla niya ang kaniyang pananampalataya. Kailan ito nangyayari? Kapag ang Katoliko ay, ang sabi sa My Catholic Faith, kapag ang Katoliko nag-aantanda mula sa pagbangon niya sa umaga at sa pagtulog niya sa gabi, sa pagkain niya. Siyempre, magbe-bless siya ng pagkain, at yung iba pang mga gawain. Kagaya din yan nung sinabi ng mga ministro ni Manalo na nasa jeep ang Katoliko, dadaan sa simbahan, magsa-sign of the cross siya. Yun po yun, mga kapatid. Yun yung intensyon ng Katoliko. Pangalawang intensyon ng Katoliko, kaya nagsa-sign of the cross siya, ay ang pagwaksi ng mga tukso. Yan pala. At isa pa, yung pag-aadya ng kaaway. Ika nga ng My Catholic Faith ni Most Reverend Louis Laravuair Moro, ang sign of the cross ginagawa for protection from dangers, both spiritual and physical. And whenever we are tempted or in danger, napakaliwanag po niyan. Kaya nga merong dasal ang mga Katoliko na binasa naman ni Daniel Razon at ng kanyang mga kasamahan sa maikling katisismo ng aral na Kristiyano. Ang sabi, ang ipagadya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Yun pala yun, mga kababayan. Grabe naman ito. Pangatlong intensyon ng mga Katoliko, kaya nag-aantanda ng Santa Cruz, ay para matamo ang maraming biyaya mula sa Diyos. Napakaliwanag po niyan, mga kababayan. Kaya ang sabi dito, we obtain God's blessing. Diba, kung nasa simbahan tayo, nag-aantanda tayo ng Santa Cruz to obtain God's blessing, hindi para mag-adya ng mga demonyo na nasa simbahan. Ako naman, napaka-malisyoso talaga ng lahat ng mga mangaral na ito, na mga napakapalpak. Kaya nga sabi, whenever we are blessed at Mass, at benediction, or elsewhere, we should make it, napakaliwanag po yan, mga kababayan. Naku, itong mga mangangaral na ito, hindi alam ang kanilang sinasabi, Fallacy of false dilemma nga yan Naku naman. At tanda natin, sabi ng Biblia, sa Kawikaan 16:2, inaakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa. Ngunit ang Panginoon lang ang makakapaghusga kung ano talaga ang ating motibo. Napakaliwanag. Ang Panginoon lang po makapagsasabi kung ano mismo yung motibo ng tao, kaya nag-aantanda siya ng Santa Cruz. Hindi yung chismis lang, narinig sa kanila, pinapaalis ang kaaway. Ibig sabihin, sa lahat ng mga instances na pag-aantanda ng Santa Cruz, yun talaga yung intensyon ng Katoliko. Tako naman, palpak naman yan. Talagang mali yan, mga kababayan. Bakit pinangunahan na nila ang Diyos sa paghusga sa motibo ng Katoliko? Nako naman, grabe naman. Kaya sa sinasabing ito ng ministro ni Felix Manalo na sina Michael Sandoval at Bobby Fernandez. Pero nakapagtataka, bakit pagka yung Katoliko, kapatid na Bobby, nasa loob ng simbahan at nasa harap ng pare, saka nagkukrus din siya? Ano kaya ibig sabihin nun? Meron siyang pinalalayas doon, kapatid na Michael. Ibig bang sabihin, maligno o kaya ay may masamang espiritu yung pare? Maaari, doon, yun ang kaharap nila. Ganon lumilitaw. Kaya tuloy, ang sagot ng pare doon sa kongregasyon, mas malaking cross. Ano ibig sabihin? Mas lalo kayong maligno. Ganon ba ibig sabihin nun? Naiisip lang natin yun kasi ganon ang pangangatwiran na lang ng simbahang Katoliko. Kaya tuloy, si kapatid na Karen, pag napag-uusapan yan, natatawa na lang sa atin. At ni Daniel Razon, mangangaral ng Members Church of God International, Nadaan sa simbahan. Ano daw ho ba ibig sabihin ng antanda ng Santa Cruz? Pagkadya sa kaaway. May kaaway pa sa loob ng simbahan. Nagtatanong lang po, di ba? Pagkakaharap mo ngayon yung pare, lahat ng mga nakaharap sa pare, kaaway ba yung pare? Yung pare naman sasagot. Lalo naman kayong kaaway. Ganun ba? Yan. Busted! Yan! Puro mali yan, mga kababayan. Ngayon, dito po sa Filipos 3:18, talagang mayroon palang mga namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo.
At kagaya ng mga ministro ni Manalo at ni Daniel Razon at ang mga members ng Members Church of God International, sila po ay mapapahamak. Kaya delikado po yung kanilang ginagawa. At isa pa nga nilang akusasyon, hindi daw biblical ang pag-aantanda ng Santa Cruz. Tanong, biblical ba ang pag-aantanda ng Santa Cruz? Susuriin natin at sasagutin natin yan base sa banal na kasulatan. Ang sagot, babasahin natin sa Mateo 16:18 ang unang bahagi at sa dulo ng versikulo 19. Ito po ang nakasulat. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng patong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipinahintulot mo sa lupa ay ipinahihintulot din sa langit. Sa nabasa natin, mga kababayan, ang iglesia na itinayo ni Kristo, alam naman natin, iglesia katolika yun, ano? Kung i-deny nila yun, problema nila yun, ano? Yung iglesia na itinayo ni Kristo, kung ano man ang ipinahintulot sa lupa, ay ipinahihintulot din sa langit. Napakaliwanag. Alam naman po natin, mga kababayan, na kung ginagawa na ito noon ng mga unang Kristiyano, ibig sabihin, na ipahintulot na po yan sa iglesia, na ito po'y gawin. Kasi kung anong ipinahintulot ng mga apostol at ng mga unang Kristiyano dito sa lupa ay ipinahintulot din sa langit. Napakaliwanag po yan, mga kababayan. Tanong, kailan ba nagsimula ang Sign of the Cross? Tatanungin natin ang dalawang mga unang Kristiyano. Ito pong si Cyril of Jerusalem sa kanyang sulat Catechesis dito po sa Book 13 sa paragraph 36. Ganito po ang mababasa. Let us then not be ashamed to confess the crucified. Be the cross our seal, made with boldness by our fingers on our brow and in everything, over the bread we eat and the cups we drink, in our comings and in goings, before our sleep, when we lie down and we awake, when we are traveling and when we are at rest. Napakaliwanag, may binabanggit na itong cross ay ginagawang seal. Napakaliwanag po nun. Isa pa, ito pong sulat ni Tertullian sa aklat niyang De Corona Milites na isinulat po ng 204 AD. So, ibig sabihin, bago pa nung 300 AD. Meron na bang mga Kristiyano na nagsa-sign of the cross? Ganito po ang ating mababasa. In all our actions, when we come in or go out, when we dress, when we wash, at our meals, before retiring to sleep, we form on our foreheads the sign of the cross. Napakaliwanag po. Ibig sabihin, ang sign of the cross, ginagawa na po yan ng mga unang Kristiyano, mga kababayan. Ibig sabihin, dahil ipinahintulot po ng mga unang Kristiyano ang pagsa-sign of the cross, at ayon sa Mateo 16:19, ang ipahintulot mo sa lupa ay pinahintulot mo sa langit, biblical pala ang sign of the cross. Ganun pala yun Napakaliwanag naman. At yan ay ginawa na noon ng mga unang Kristiyano, mga kababayan. At ito rin ang ginawa ngayon ni Sarah Geronimo at ng kanyang mister, mga kababayan. Napakaliwanag. Ito, panoorin natin muli. Ang sinuman ang labong buhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang lamang. Tingnan nyo mga kapatid, si Sarah G nag-sign of the cross. Sana naman nakabalik na siya sa Catholic Church, Balita ko, Catholic talaga siya since birth, pero na-convert siya into born-again Christian noong 2007. Isama natin siya sa ating mga panalangin, mga kapatid, na sana ay makabalik na talaga siya sa simbahan at tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Ano pong masasabi niyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, i-smash ang like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburnok. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok. No?
dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!